beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, ayan mo mga kababayan ha. Ito na ho yung mga nangalap ng pirma para daw kay Digong. Mga kababayan, umabot lang ho ng humigit kumulang 160,000. Hindi pa ho humabot sa kalahating milyon. Akala ko ba'y marami tong mga ito? Eh bakit ho ang nakalap lang ho nilang pirma humigit kumulang 160,000? So ibig sabihin wala talagang mga taga-suporta tong si Sara. Kasi kung ganyan mga kababayan, yung lagda ng tao, kung talagang marami sila, kung marami pa naniniwala sa mga Duterte, baka ho 2 milyon mahigit yan. Pero yung 160, pinilit pa yan. Meron pang pananakot yan. At merong suhol pa yan. Sabi nga nung kaibigan ko, may 10 kilong bigas kaya pumirma kami. Kita nyo ha. O sige, pakinggan naman natin to. So, ito na yung mga nakalap po na signature para kay Tatay Digong, no? Aha. Yan. Ilan? Ilan? Pasok na po doon sa loob po, no? Ilan? Sabi mo kung ilan. Sabi ni Joey hindi naliligo eh. Ilan? 160,000 humigit kumulang. Ah. Dami niya. So, Bigo po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga hindi pa nakakalam, may... Biruin nyo, Luzon, Visayas at Mindanao sila nagpapirma. Yung pong nakalap nilang pirma, 160,000 lang. Subukan nyo magpapirma sa Ilocos Norte, yung 160 nyo, dodoblehin nila. Di ba mga kababayan ko? Wala ho mga kababayan na papirma. Oo, 10 kilo lang. Oo, sa iba 50K. Oo, 10 kilo ang suhol para ho sila pumirma mga kababayan ko. 10 kilong bigas. Patulong na lang po kami, pwede nyo pong i-share. Oo, tawag kayo ng tawag na bakla dito. Eh ano, yung mga vlogger nyo, puro bakla eh. Diba? Bakit lahat ng mga taga-suporta nyo bakla? Taykami-naman.org. Pwede kasi Bading na bading ah! Tanungin nyo, bakla siya. Amoy na amoy ko eh. yung mga OFWs Ano yun, Bex? Becky! Wala na. Walang sumuporta sa inyo. Huwag nyong ipagpilitan. Kung ang dala-dala nyo, sa buong Pilipinas na papirma nyo, 160,000 lang. Nampating talaga mga kababayan ko eh. Diba? sa taykami-naman.org. Kami naman. Kayo mag-isa nyo. Kayo lang ang may tatay dyan. Wala kami dyan. Diba? Hindi, totoo lang. Bayad yung mga yan. Hindi nila kailangan hintayin tao. Oo, hindi na nila kailangan antayin na pumunta. Kita mo? Hindi pa sila magkasundo-sundo. Tignan nyo yung mga itsura mga kababayan ko. Kala ko si kala ko si Malapitan Hindi pala si Malapitan yan. Kayo mismo, kung gusto nyo na ipakita ang suporta kay PRRD, pwede nyo na po. Wala na kayo mauto. Hanggang dyan na lang mauto nyo. Mababawasan pa nga yan. Diba? Mababawasan pa yung mga nauto nilang yan. Nako, ewan ko. Ganito mga kababayan, tingnan nyo. Yung mga bumabatikos kay Sara, mga natauhan na, tingnan nyo mga kababayan ko. Ganito ang may mga utak, Sara Duterte's announcement speech. Sabi rito, panoorin nyo kung paano pagtawanan yung idol nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Tingnan nyo Ganito naman ang bumanat yung mga matatalino. Pasok! Magandang araw sa inyo. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Bakit talaga yung mga DDS bago sila may gawing kakaiba?
lagi sila nagsastart with the Bible verse. Kaya nga, bakit ba kayo gamit ng Bible verse? Tinatalaban na ba kayo kapag tinatawag namin kayong mga demonyo? Tinatalaban na ba kayo kapag sinasabi naming sumasamba kayo sa demonyo? Tinatalaban na ba kayo pag sinasabi naming ang Diyos nyo si Digong? At saka si Kiboloy? Tinatalaban ba kayo? Tinatalaban na kayo? Ayan o, pinagtatawanan lang si Sarah nyo. Oh, ayan o, mga bagets, pasok! Ito yung medyo appeal to pity. Unlike others, Aminat have been born to chase happiness. After 20 years or 2 decades in politics, this is the first time she would do something unselfish. Exactly. At least na-realize niya yun, pare. Because, you know what? Because of Proverbs 19 verse 21. Dahil daw sa Proverbs 19:21, na-realize ni Sarah, pinagtatawanan ng kabataan. Wala nang maloloko to, mga kababayan, maniwala kayo. Si Sara Duterte wala nang maloloko. Ultimo ho, kakampi ni Digong, lumilipat na kay Pangulong Bongbong. Lagi na lang sa kinakausap ni God. Oo! Entitled sila. Feeling nila may rekta silang line papunta kay Lord. Para bang mga kababayan si Sarah ka-text niya. O baka naman ka-tawagan niya. O baka naman ka-email niya. O baka naman ka-WeChat niya. Putik na yan, Sarah, kakaiba ka talaga. Si Lord, nakakarekta ka. Ibang klase, no? Ha? Ibang klase si Sarah. Anak ng demonyo yan, ha? Pero nakakarekta siya kay Lord kapag siya nagsalita. Tao pa mo, ha? Di ba? Tuloy. Direct line to sa May direct line sila palagi kay Jesus. Si Sarah kasi, ngayon. Oy, may direct line sila, wag kayong ganyang dalawa, ha? Ngayong 4 na yung impeachment. Doon ka na Na-realize na, teka lang, may higher calling ako. Pinagtatawanan ka lang ng mga bata. Yan, samantala, mga kababayan ko, yung governor ng Cebu, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong. Pasok! Going to be a big help, especially sa amin sa Cebu. Nung earthquake, 6.9 earthquake, at saka binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process and also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings akala ko ba walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos, mga DDS? Alam nyo, bibihira na akong nakakakita ng mga DDS na nagko-comment din Natauhan na ba kayo? Kayo mga DDS, natauhan na ba kayo? Nawala na kayo Bakit? Hindi porke barado kayo lagi rito, takot na kayo. Paano na ito? Si Pangulong Bongbong Marcos, eto na mismo, kaalyado ni Duterte, kaalyado ni Sara Duterte ang nagsasabi, si Pangulong Bongbong Marcos walang hinto sa pagtulong sa kanila mismo, kahit hindi kaalyado, kahit kalaban sa politika, tumutulong si Pangulo. Pasok. help closer to the people. Kita From nyo? the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Laking Kita tulong nyo? sa grassroots. Kita masa. nyo? Kita nyo? Nagpasalamat po kay Pangulong Bongbong si Bari 4. Na alam naman natin, mga kababayan, ito, malapit sa mga Duterte ito. Di po ba, mga kababayan? So, paano na? Wala na, mauubusan na kayo ng mga kakampi. Nako, wala na ho, mga kababayan. At ito pa, isang masakit na balita, mga kababayan ko. Alin ba ang isang masakit na balita? Nako, eto na mga kababayan. Ang Pilipinas ay nilalakad na ho para po bumalik na po tayo sa pagiging membro ng ICC.
Balita, brigada, i-brigada mo. Mga kabrigada, naghain ang ilang opposition lawmaker sa House of Representatives ng resolusyon para hikayatin ng gobyerno na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa resolusyon, hinikayat po ni na Representatives Antonio Tino, Sara Elago at Rene Co ang gobyerno na gumawa ng hakbang para muling sumali sa Rome Statute at ipakita ang pagtutok sa katarungan, dignidad ng tao at sa batas. Ayon po sa mga kongresista, mahalagang ICC bilang court of last resort para ho sa mga biktima kapag kulang o hindi sapat ang domestic justice system at yung pagpapakita ng respeto sa karapatang pantao at rule of law. Anila, magpapalakas din ito ng pandaigdigang tiwala sa legal system ng Pilipinas at ng pakipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Correct. May ibang mga bansa. Oh, paano? Payag po ba kayo na bumalik po tayo para maging membro ng ICC? Ako kung ako yung tatanungin nyo, payag po ako. At nararapat naman talaga eh. Kasi dati naman talaga tayong membro na. At yan po ay pinagtibay at kasama po yung ating idolo na si Miriam Defensor Santiago, diyan po sa panukala na magpagiging membro diyan po sa ICC. At ngayon mga kababayan, dahil nga ho sa sobrang takot ng panginginig sa itlog ni Pulong at saka ni Digong at saka ni Bato at saka ni Bongo, abay umalis po ang Pilipinas. Sila lang ho nagdesisyon. Hindi man lang ho tinanong ang taong bayan noon. Ano po? Naalala nyo ba? Bakit? Tinanong ba tayo ni Digong na, payag ba kayo na tayo ay umalis na sa pagiging membro ng ICC? Wala naman pong ganon. Wala pong ganon nangyari. Hindi tayo tinanong ni Digong. Desisyon lang nila yun. Sila lang ang nagdesisyon nun. Diba, mga kababayan ko? Kaya ako, kung ako ang tatanungin, payag na payag po ako na bumalik diyan po sa ICC para ho matakot yung iba pong mga magiging pinuno ng Pilipinas na gumawa ng katulad ng ginawa ni Digong. Nakuha nyo? Nang hindi na humahulit yung madugong paglaban daw nila kuno sa illegal na droga. Diba? Ako ho, payag, mga kababayan ko. Sa mga payag dyan, press 1! Sa hindi pa payag, press 2! O yan Sa payag, press 1. Sa hindi pa payag, press 2. Diba mga kababayan ko? Nako, yari na talaga. Totoo naman ho mga kababayan ko na kailangan ho natin yan. Our beloved Boss Mike Cervera.